Ang Diyos ay may puso at pagpapahalaga sa mga taong pinababayaan, nakakalimutan at isinasantabi sa lipunan. Ganun sana ang bawat Kristiyano. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, "Bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin." Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, "Kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito." At nagpatuloy ang Panginoon, "Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng Anak ng Tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay neglected. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganon din po paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, naranasan mo ba na ikaw ay mapabayaan? Naranasan mo ba na feeling mo ikaw ay isinasantabi at hindi pinapahalagahan? Naranasan mo bang maging neglected? Minsan ba hindi lang tao ang nagparamdam sa iyo na ikaw ay hindi mahalaga, hindi pinapakinggan at pinababayaan ka? Minsan ba feeling mo ito rin yung karanasan mo sa Diyos? Na feeling mo hindi ka pinapakinggan ng Diyos, feeling mo hindi ka na mahal ng Diyos, hindi ka na mahalaga sa Diyos? Mga kapatid, if you feel that way, pakinggan mo ang mensahe ng Diyos sa araw na ito. Dito sa ating gospel, ginamit ni Jesus ang kwento ng isang balo na sa mahabang panahon ay hindi pinakikinggan ng isang masamang hukom. Pero dahil sa pangungulit ng balong ito, siya ay pinakinggan rin ng masamang hukom na yon. Kahit siya'y masama, sabi sa kwento, kahit siya hindi naniniwala sa Diyos, kahit wala siyang iginagalang at nirerespetong tao, siya ay nakinig sa pangungulit ng balo. Kung ginamit ni Jesus ang halimbawa ng masamang hukom, how much more is the good God? Kung yung masamang hukom nakikinig sa makulit na balo, ang Diyos pa kaya ang hindi makikinig sa atin? Mga kapatid, ginamit ni Jesus ang balo because ang mga balo ay isa sa mga pinababayaan, the most neglected people sa panahon ni Jesus. Ang mga balo ay halos ituring na para bang outcast, no? Dahil sila'y mga nobody sa lipunan. Kaya nga dito
Sa pagbibigay ni Jesus ng halimbawa ng kwentong ito, ay nagpapakita ng pagpapahalaga, hindi lang sa mga literal na balo, kundi dun sa mga isinasantabi, hindi pinapahalagahan sa lipunan. Para sa Diyos, para kay Jesus, mahalaga, lalong-lalo na ang mga taong ito. Kung sino yung tila ba hindi mahalaga sa lipunan, kung sino yung mga hindi pinakikinggan sa lipunan, kung sino yung mga pinababayaan at hindi pinagmamalasakitan ng lipunan, sila ang higit na mahalaga sa Diyos, mahalaga kay Jesus. Kaya nga, if you feel like you are not heard, that you are not important, that you are not valued, mga kapatid, pakinggan mong muli ang sinasabi ni Jesus. Mahalaga ka. May halaga ka. Kaya kung minsan sa pagdarasal natin, feeling natin, hindi tayo pinapakinggan ng Diyos, kaya natin nararamdaman na hindi tayo mahal ng Diyos, maganda yung sinasabi rito sa gospel. Napakahalaga ng pananalangin, yung pangungulit sa pananalangin, at huwag mawawalan ng pag-asa. Pray and hope. Ito yung binibigyang diin sa ating gospel. At si Padre Pio, meron ding sinasabi, pray, hope, and don't worry. Kung marami kang mga alalahanin sa buhay, at kung hindi mo nakikita yung mga solusyon, mga possible solution sa buhay mo, dahil sa hirap ng sitwasyon, dahil sa hirap ng buhay na pinagdaraanan mo, pray, hope, and don't worry. Don't worry. Kung wala ngayon ang kasagutan, baka bukas, baka sa susunod na araw, maybe God is teaching you to be patient. Or maybe God is allowing you to realize na hindi pa panahon yung hinihingi mo. Baka hindi pa makakatulong. Baka para sa atin, gustong-gusto natin, kailangan natin, pero alam ng Diyos kung ano yung makabubuti sa atin, ano yung kailangan natin, at ano yung kalooban niya para sa atin. Mga kapatid, huwag susuko, huwag mawawalan ng pag-asa. Sapagkat kung feeling mo neglected ka ng maraming tao sa buhay mo, God will never neglect you. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Dahil may katarungan ang Diyos. Dito sa ating gospel, ang hinihingi ng balo ay katarungan. Kung ating mapapansin, bakit maraming naghihirap sa mundo? Because of the lack of justice. Dahil may mga taong walang katarungan. Yung mga nagiging makasarili, mapagkamkam, mapang-abuso. There is no justice, in this world. Madalas, yung mga mahihirap, lalo pang naghihirap. At yung mga angat sa buhay, lalo pang umaangat. Mga kapatid, itong panawagan ng pagiging Kristiyano is to be co-responsible. Yung maging responsable tayo sa isa't isa. Na meron tayong pananagutan sa isa't isa. Napakahalaga na ang mga mahihirap, ang mga dukha ay nagsusumikap na iangat ang buhay. Gawin ang tama at mabuti kung ano yung kalooban ng Diyos. Hindi dahilan ng kahirapan para gumawa ng kasamaan. Hindi dahilan na ikay mahirap kaya ka nagpapakasama. Yung kahirapan ay pwedeng maging daan ng pagsasabuhay ng totoong Kristiyano, ng pagpapakabuti, ng pagiging totoo. Huwag sanang mabali yung ating mga pagpapahalagang Kristiyano dahil sa hirap ng buhay, dahil sa mga kabiguan, dahil sa ating kawalan. Mga kapatid, if you feel neglected, always remember, yung damdamin na yan, yung feeling na yan, hindi tayo nag-iisa. Because Jesus Himself on the cross, nung siya'y sumigaw, Ama, bakit mo naman ako pinabayaan? Ang sigaw ni Jesus ay pakikiisa ng Diyos sa karanasan ng sangkatauhan na ang pakiramdam at pakiwari pinabayaan. Pinabayaan ng Diyos, pero ang totoo, hindi. Madalas, tayo kasi yung lumalayo sa Kanyang kalooban.
Tayo kasi yung nagtatampo sa Kanya, nagagalit sa Kanya at lumalayo sa Kanya kapag hindi na pagbibigyan. Mga kapatid, lumapit tayong muli sa Diyos. Lumapit tayo kay Jesus. Alisin ang tampo sa puso. Magbalik loob sa Kanya. Dahil mahalaga tayo sa Kanya, mahal tayo ng Diyos. At hindi siya nagpapabaya sa atin. Kung dumaraan man tayo sa mga pagsubok, sa mga kabiguan at kawalan, may dahilan ng lahat. Huwag susuko, magdasal, at huwag mawawalan ng pag-asa. Kumapit sa Diyos. Kung tayo nahihirapan, mas lalong kumapit sa Diyos. Kung tayo nabibigo, mas lalong kumapit sa Diyos. Kung tayo'y nabibigatan, mas lalong kumapit sa Diyos. Kung tila ba nawawalan ng pag-asa at pananampalataya, mas lalo tayong kumapit sa Diyos. Tulad ng babaeng balo, nangulit. Walang masamang kulitin ang Diyos. Kulitin ng Diyos na may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Sa pagdarasal, kumapit tayo sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, maraming pagkakataon na gusto na naming bumitaw sa pananampalataya at pag-asa. Kapag dumating kami sa ganitong punto ng buhay, huwag mo kaming bitawan. Kailangan ka namin. Kung wala ka, wala kami. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.